Alright, another vlog video dito featuring Davao City. Si Emrecto Street, underground cabling system featuring flexing, flaunting. O ano ba tawag dyan, no? Flaunting, syempre, flexing. Kasi ang gara naman kasi talaga ng kalsada namin dito sa Davao City, maliban sa napakalinis, walang basura, maraming tao, may kumakain pa ng mga lugaw, o kumakain ng mga lumi, pero ang mga tao talagang tinatapon yung mga basura nila sa tapunan, no? Meron kaming basurahan dito. Diba? Kung walang basurahan, bulsa mo muna. Anyways, ayun ha. Flexing, flaunting, flexing, showcasing. Davao City is one of the noticeable mega project, pwede, no? Matatorin natin yan, no? Flagship project ni Mayor Sara Duterte nung siya ay namamahala pa dito as mayor. Ha? So yung gantong achievement, gantong project, yung ganitong itsura, ganap, sistema sa isang lugar, hindi talaga ito nakakayang i-flex, hindi ito nakakayang ipakita, no? I-share sa social media. Kasi ganda kasi nito, napakalaking achievement to ng mga Duterte. So ito ay isa to sa talagang masasabi nating ano nila, ticket, no? Rason, dahil ito yung rason, isa sa mga rason bakit sila binoboto at minamahal ng mga Davaoenyo. Kasi nga ang linis. Ang linis ng daan, organize ang mga tao, disiplinado, napaka-active ng ano natin, mga security personnel. Diba? Yung mga security cluster natin dito sa Davao, talagang nagtatrabaho lahat, no, ng mga lahat ng sectors, lahat ng mga clusters. Ang galing. Underground cable system. Sumusunod sa batas protocol ang mga establishment dito kapag yun na nga, no? Kapag merong magpapatay ng building gusali, mga establishment, matik yan, meron na silang meron na silang isa dagdag sa mga protocol na dapat sundin, no? Na naaayon sa sistema ng underground cabling system. So ito lang ha, tanong ko lang ulit part 2. So yung mga pangbato niyo sa presidential ninyo diyan, Vico Soto, wala, bata pa si Vico Soto. Wala, nung araw dati, hindi pa rin naman nawawala yung paghanga ko kay Vico Soto pagdating sa kanyang transparency, sa kanyang galing sa pag-handle ng isang city, no? Grabe, ang bilis ng napaka-rapid ng growth ng economy ng Pasig City mula nung siya ang pumalit doon kay dating Eusebio ba yun? Ang galing. Pero nitong huli, yung kanyang street up style, hindi ganoon ka convincing. Oo. Parang kain suka din ang style niya, no? O balik harap, parang ganoon. Ewan ko sa kanya, para siyang si Pambalik 4 natin ng Cebu, ng gobernador, at Isko Moreno ng Manila. So ito ha, meron kaming dito ginaganap na solidarity walk. Yan yung i-vlog natin pagkatapos itong vlog na to dito. Si Emrecto, kahabaan ng si Emrecto. So hinati lang yung daan sa yung kabila. Palo. Yan, mga solid to sila sir, no? Mga police auxiliary natin, PSSO. CTTMO. Okay, tawid. Yan ha, tingnan nyo maigi dyan sa mga basher na mga DDS sa amin, mga bumuboto na sumusuporta sa mga Duterte. Ito yung rason, kita yan, ebidensya yan, proof, resibo, sapat yan. Oo, isa lang yan ha, sa mga napakadaming mga nagawa nila na siyang naging rason bakit namin sila hinahangaan, at yun, patuloy namin sinusuportahan at iniluluklok palagi sa kahit anumang posisyon na gugustuhin nila. Tsaka di naman yun para sa kanila talaga yung mga posisyong ginugusto nila. Kumbaga parang fulfillment sa sarili, kasi syempre minsan na nga lang tayo mabuhay sa mundo, tapos binigyan sila ng pagkakataon na magserbisyo, kaya gawin na ang trabaho. Yun ang sabi ni Senator Bongo, which is totoo naman talaga. Minsan na tayo mabuhay sa mundong to, kaya pag binigyan tayo ng pagkakataon na magserbisyo at magtrabaho, gawin na natin ang maayos, parang ganun. Yan na ha,
So antay na tayo dito, di na tayo dediretso ba o ano pa man tawag dyan. Saan ba tayo dapat aantay? Basta Solidarity Walk. It's Tatay Digong's birthday. Happy birthday kay Tatay Digong, it's 81st birthday, no? So walang kahit pa saan nila dalhin yung tao na yun, yung mama na yun, di talaga mawawala sa puso't isip, no, ng mga Pilipino, lalo na sa mga Davaoenyo, Mindanaoans. Hindi mawawala-wala sa isip namin ang kanyang pangalan, legasya. Oh. Lalo't hindi lang siya nag-iisang Duterte, no? Talagang nag-anak pa talaga siya ng 4, magaling. Oh, hindi lang 4 na inanak ha, kundi nadagdagan pa ng mga apo na kakagaling din. Oo, the best din. Rico Duterte, sino pa? Si Omar Duterte, ang galing, no? Mga apo niya yun, napaka tawag nito, tawag dito, very promising, ganyan, no? So alam ko talaga na mayroon silang ibubuga when it comes to public service. Meron silang meron silang kaya, no? So kung may nagawang legasya si Tatay Digong, yung lolo nila, merong nagawang legasya ang kailang tiyuhin na si Baste, tiyahin na si Bibi Sara Duterte, at yung tatay na si Kong Pulong, aba, lalo na rin sila. Magaling, matatalino, na nakapanood ako ng ng mga meeting de avance nila, tsaka ng mga speech nila during campaign period. So talagang masasabi mo yung sincerity talaga ng mga Duterte, nananalaytay sa dugo. Talagang convinced, hindi sila yung parang kagaya ng ibang mga politician na naangako, na gumagamit ng mga flowering words and mga too good to be true na mga promises. So talagang mararamdaman mong tunay sila, mararamdaman mong totoo, genuine, real, sincere. So yun yung tinutukoy ko dito sa mga nagagalit sa atin, sa aming mga DDS, no? Oh, bakit kayo nagagalit sa amin? Ito nga yung resulta. Ito yung proof and the evidence. Ito yung mga resibo kung bakit namin sila ginusto, bakit namin sila paulit-ulit na sinusuportahan, at bakit namin sila pinaglalaban. Ganun. Oh, linis, underground cabling system, payapa, peaceful ba, safety, no? Dami nga namin na napanalo ng award, no? Ang Davao City, ang daming mga naipanalo mga international recognitions and award, pagkilala. Dahil nga totoo naman talaga, legit, na magaling sila. So yun na, ulitin ko, mga dyan, mga kakampings, mga loyalist, let me know in the comment box kung anong maipagmamayabang ng inyong manok. Anong mga resibo nila, anong nagawa nila. Pantayan mo na nila yung 574 billion GDP ng Davao City. Pantayan mo na nila yung more than nasa mga 2 decades, no, consistently na record ng Davao City as one of the richest city in the Philippines in terms of assets. Isama naman na, pantayan mo na nila yung nakuha na one of the safest city in the Philippines and the cleanest city in the Philippines, no? Kung hindi man top 2, top 3, basta andyan lang sa buong Southeast Asia. Milestone ho yun, achievement yun, hindi yun basta-basta. Yun lang.